exposed doon sa delivery. Alam niyo 'yung nangyayari. So, sabihin niyo sa amin, paano 'yung deliver sa Malacanang? Sino, kanino niyo binibigay? Ano 'yung alam ninyo? Tapos kayong PSG, alam niyo nangyayari diyan sa Malacanang. Huwag niyo i-deny 'yung information kasi aabutan kayo ng taong bayan. Maimbestigahan kayong lahat dyan sa PSG. Pag ikot ng gulong, iikot talaga gulong. Hindi mo maiwasan yun. At kayong Malacanang, may nagsabi sa akin, Intel-wise, blacklisted na ako, tsaka yung ibang leader, na babanatan ako ng sandamakal na kaso. Gawin nyo, gawin nyo. Mas maganda yung gawan nyo, kasuhan nyo ako ng kasuhan para lalo akong tumapang na tumayo at talagang tapusin ito. Kung mga walang ya kayo, wala ako ninakaw. Kayo ang may ninakaw. Kayo yung wala sa katuwiran. Kayo yung umabuso sa kapangyarihan. Kayo yung nag-violate ng public trust. Kaya, ay nako kayo mga nasa gobyerno. Kayo, hindi kayo makakatapos ng termino nyo. Mamalasing kayo sa taong bayan. Honestly, yun yung tingin ko, mamalasing kayo sa taong bayan. Sobrang galit ng taong bayan eh. Magtanong-tanong kayo, mag-survey. Hindi yung survey ninyo na dinodoktor din, binabayaran nyo rin. Tanongin nyo actually yung people sa kalsada, all walks of life. Tanongin nyo, galit ba talaga yung tao o hindi? Sino ba matutuwa doon na nakawang ka ng trilyon? Sa ghost project lang yun, bilyon-bilyon o kaya trilyon. Sa ghost project lang yun. Yung abusuhin niyo yung budget ng taong bayan, yung kunyari na 5.7 trillion o 6 point something trillion, kalahati no, nakawin nyo. Ang laking pera nun. Maraming Pilipinong mamamatay na hindi man lang makawak ng 1 milyon. How much more yan, bilyon-bilyon? Samantalang kayo, ang dami nyo ninakaw, ang gaganda, marangya yung buhay nyo. Tapos yung mga Pilipino, hirap na hirap sa buhay. Kaya galit kami. Galit na galit kami. Ultimo yung simbahan, galit. Kakausap ko lang sa mga mga religious na group. They represent a religious group. Bishop, tsaka mga pastor. Iba-ibang iba-ibang venue. Ang isa lang ang request nila sa akin na kung maaari yung ibalato na o ihayaan na yung 31, 1 and 2 kasi tradition yon sa mga Pilipino na dalawin yung mga patay talaga. Ayun, kaya pag-iisipan ko, Megi, I will sleep on it, pagdadasalan ko. Kung tutuloy tayo doon sa 31, 1 and 2 kasi ang request ng mga bishop at mga pastor kung sa Mother Day na lang, sa Mother Day, wag na yung pabayaan na magdala yung mga tao to communicate with the dead. Wag nang tanggalin sa kanila yung sakripisyo. So I'll sleep on it. Mag-comment kayo. Yung sinasabi ko kasi pag magsakripisyo tayo. Pero may point yung mga kausap ko. Kaya pinaka-the best dyan. Tutulungan ko siya and then I'm hoping na God will give me the discernment, the wisdom, what to do bukas pagising ko. And then I'll vlog about it. Otherwise, kung tuloy tayo. Anyway, matagal pa naman yung 31, 1 and 2. But I'd rather na kung ano man yun, kung ano man yung magiging desisyon, sabihan ko kayo kagad para makabakasyon yung iba sa undas, no? Kasi hindi lang naman yung patay yung bonding. So pwedeng sa mga susunod na araw doon na lang bumawi at susuporta naman daw ang mga
ang tong grupong nila. Kaya I have to weigh it, no? I have to weigh it. So ang nakakainis diyan bakit ganito yung nangyari. Imagine 3 taon tayo and then panay budol tong mga to, binaboy lahat ng institusyon. Hindi mo mapapagkatiwalaan yung Supreme Court, hindi mo mapagkatiwalaan yung AFP tsaka PNP. Isa lang ang peg nila, uphold the Constitution. Pero anong ginagawa nila? Binabiolate yung Constitution ng mga tarantado sa gobyerno. Uphold the Constitution pa rin sila. Pero pinoprotektahan nila yung mga magnanakaw. Nakita niyo naman sa mga rally kung paano sila humarang, ano? So, pati kayo pananagutin ng taong bayan. Ganun ang mangyayari dyan. Hindi ko mapipigil yan kahit hindi ko mapipigil yan. Basta ang kinakatakot lang natin maglabasan yung mga tao na sa sobrang galit. Masahol pa tayo sa Nepal at saka sa Indonesia, and then it's gonna be bloody. Ngayon yung mga salita-salita ng junta bine-verify namin. Maraming basta sa akin, ang declaration ko dun sa mga iba kong kausap, anyone na junta, di ko kasama, kalabang ko. At basta uphold the Constitution. Yun yung sa akin. Uphold the Constitution and then later amend the Constitution. Have it ratified. Kung pwedeng isabay sa 2028, let's do it. Yung 2028 election, let's have it after na ma-reboot yung COMELEC, no? Reboot natin lahat. Yun yung suggestion ko sa kung sino man yung iupo. There's no question about that because the Constitution defines yung constitutional successor. Either is already the next in line, the spare tire is the Vice President, regardless who is the Vice President. Kung kunyari ang Vice President ngayon si Robredo, then she becomes the president. Kunyari nung panahon ni Digong, something happened to Digong, minalas kunyari, and then ang Vice President si Leni, by Constitution, it's Leni Robredo. Wala tayong magagawa kahit ayaw nyo, kahit ayaw ninyo, kahit yun yung sistema natin Ngayon, kung gusto nyo baguhin yung sistema, you have to amend the Constitution. But until such time we are able to amend the Constitution, whatever provisions there, succession, dynasty, etc., 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 we cannot just drop the Constitution. So let it be clear. Sa mga nag-iisip ng shortcut, it's different when you say uphold the Constitution and then you're the ones who are going to violate the Constitution. Ano yun kaplastikan yun Sinungaling din kayo and then you will be the one to violate the public trust. Kaya dapat talaga dyan yung we follow the Constitution. Kung magkaroon ng matrigger yung succession, then is BP Sara. Kung ayaw ni BP Sara and nag-resign siya, ang dyan si School Bukol, yung Senate President, ang next in line. Kaya kayo mga kababayan, pagka-eleksyon, wag kayong boboto ng mga School Bukol. Kaya nga, kung kahit hindi kayo bumoto, nag-Duterten kayo, kaya nga dapat ayusin din yung COMELEC. Kasi nababayaran yung COMELEC kumukolekte. So kinakailangan i-reboot natin, papanagutin natin lahat ng gumawa ng kalokohan sa Pilipinas. We should do that para umayos yung Pilipinas. Hindi yung ganito, ginagamit yung batas para supilin yung mga kagaya ko tsaka yung mga kasama na nagsasalita lang. So we have to establish we have to stand up and then say na kung ano yung gusto natin sabihin. But we will fight. I will fight. I'll stand up. So yun yung mga developments ngayon. Kakasuhan din si Tito Barsaga. Yan na
kasuhan siya sa ethics committee, tapos kasuhan siya ng mga taga Forbes Park, tapos nung kasuhan siya ng mga PNP doon sa area, Mario Joseph yan. Ano ba yan eh? Kayong sana yung mga MUP na nakasama ni ano, kasi may mga nagsasabi pinlano nila, no? So sana yung pagkaganon, sinabihan niyo yung tao, ginaid niyo yung tao. Kasi is 27, ano? Mga veterano yung mga general, yung mga military na kasama dyan sa rally na yan ng 12. Sana you advise the, ano, pero ang lumilitaw kasi ngayon, sinasakyan niya yung popularity ni Congressman Barsaga. Instead of guiding him, sinakyan niyo pa na nadidiin siya. And then, where are you now? Mga general, mga ano. Where are you now? Kayo mga nag-ingay. And then, iwanan nyo ngayon si Kong Barsaga. I'm sure na he can take care of himself. Pero pangit na sasakyan yung rising star, kasi gusto nyo rin maging part of the rising star. You want to shine also, and then take advantage yung rising star. Pangit. So, ganun din yung mga nangyayari dito. Mga nakapwesto, sumakyay sa Duterte, sumakay. Bulok nga yung mga natin. Bulok, mga ugali. Ipin mo, sunakyan yung Duterte, tapos no, nanalo, ngayon, pinersecute. Marcos, sinakyan ng Duterte, pinalibing yung tatay mo nga tapos noon ngayon pinakulong mo sa ICC. Di ba gago ka? Huwag mo nang aminin mo, gago ka talaga. Tapos ngayon ang tapang mo pa. Mawawala yan, tapang na yan pagka umalsa ang taong bayan. Hindi nyo mapipigil ang taong bayan. And then magugulat kayo yung armed forces ninyong inaasahan. Yung haligi, yung 2 haligi. Bibitak yan. Nag-earthquake man, kaya nagkaroon ng crack yan. May crack na. Bibitak yan kasi yung mga nasa ibaba, nag-iisip, alam nila kung ano yung tama't mali. Yung sa itaas, alam nyo tama't mali, pero doon kayo sa mali. Yun yung diferensya. Ngayon, yung mga sundalo, alam nila tama't mali, doon sila pupunta sa tama. Kasi alam nila na pagka tinuloy-tuloy itong ganitong style, na uphold the Constitution, apolitical, etc., etc., mananakot kayo, nakakasuhan kayo, magkakaso-kaso kayo, tarantado kayo. It won't work because you are pushing the Philippines to a constitutional crisis. That's the problem. Once na umabot tayo sa constitutional crisis, wala nang Pilipino maniwala dyan sa mga putragis na mga batas na yan kasi kayo mismo nag-violate ng batas. And ginagamit niyo yung batas para supilin ng taong bayan. Pagka naglabasan ng tao na with something to defend themselves with, laki ng problema nyo. Bakit? Ang inaasahan dapat magde-defend sa tao, armed forces tsaka PNP. But if they see na yung AFP tsaka PNP ang siyang nagde-defend pa sa katiwalian, sa korupsyon, anong gagawin ng taong bayan? Saan sila tatakbo? Tatakbo sila together. Kayo ngang nag-unite sa taong bayan Kayo, Malacanang. Kayong mga congressman, nag-unite pa yung taong bayan dahil sa you're pushing the Filipinos to unite against you. And it's gonna be a big problem for you if you have 1 million Filipinos going out. One time, big time yung mga yan. 1 million Filipinos going out. Lahat yan, armado. Anong gagawin ng AFP tsaka PNP? Magre-recall kayo ng tatawagan ninyo yung mga reservists. Kakampi sa taong bayan yung mga reservists. So you do your homework. Alamin ninyo kung ano yung nangyayari sa ground. Advice lang naman yun. Piso libreng advice yun. Pero kahit sa tingin ko, kahit anong gawin nyo, wala na, doomed na kayo. Ang isipin nyo na lang yung flight plan nyo, saan kayo pupunta, saan kayo tatakas. The moment na abutan nyo, kayo, Congress, Senate, tsaka lahat kayo, na particularly involved dito sa kalokohan ng administration. Lahat kayo, Marcos down the line. The moment na
nag-switch yung armed forces ng reference. Nag-switch sila towards the Filipino people. They start wearing white ribbons, no? Kada sa leeg, o kaya dito, white ribbons. Kaya mga kababayan, magdala kayo for any rally, starting now, magdala kayo ng white ribbon. For any rally, no? Starting now. Para kung nandun kayo sa rally, may nakatapat kayong PNP o kaya may AFP kayo nakatapat, tanongin nyo lang, saan kayo? Sa taong bayan o sa magnanakaw? Lilinawin lang namin. Pag sinagot, sagot kayo. Pagka hindi sumagot, ibig sabihin, dun sila sa magnanakaw. Kalaban nyo. No? Kalaban nyo. That's why, pagka wala kayong tatakbuhan. Anong gagawin natin? Wala kayong tatakbuhan. You defend yourselves. Wala mga loko-loko to, mga to. Now, pag sinabi nila sa taong bayan, give them the ribbon na puti. So that they will be with us. Yung mga men in uniform. Men and women in uniform. Wala silang, kumbaga sa yung mga general nila, yung mga colonel nila. Nagkukunwari sila na makabayan sila, pero actually makamagnanakaw yun yung problem. They want to appear na sila ay defender of the Filipino people, pero in truth and in fact nakikita natin sila ang oppressor of the Filipino people. Pumapayag silang gamitin sila ng administration para supilin ang galit ng tao. So pagka gano'n ng AFP tsaka PNP natin, we have every right na tigil yung ano na yan, institusyon na yan. Just like sa Congress, marami sa inyo nagsasabi, isara ang Congress dahil sa abuso sobra yung Congress. In the same light, the same argument, pagka abuso yung AFP tsaka PNP, you have nakita ninyo, wala silang then you have every right to disband the entire organization. Kung walang magre-respond, lahat sila, tanggal, terminated ang serbisyo, wala na dapat sweldo. At sabihan natin yung DBM, wala nang release dyan sa AFP. Zero budget, and then pagdating gawa ng bago. More responsive, more pro-people na armed forces. Philippine Defense Forces and ganun din sa People's Police Forces. Para malinaw, hindi yung tayo yung nai-stress. Dapat sila yung nai-stress. Sila yung nai-stress. So ngayon, magagalit kayo mga general ng AFP, pero kahit saan nyo daanin, I make sense. Kasi, kontragis kayo, alam nyo naman grabe nakawan, tapos i-justify nyo pa. Tapos babanatan nyo pa ng justification, harangin yung mga tao, papalabasin pa, lawless violence. Putang ina, lawless violence. Ang nangyayari, lawless na plunder ang nangyayari. Ninanakawan tayo. Isa pa lang yung pag-uusapan, flood control. Ngayon, ang pinag-uusapan, kapag pinag-uusapan mo yung iba, magugulat ang buong madla. Trilyon ang ninanakaw.